Ikaw ay may asawa. Opo. Kasal attorney. kayo. Opo. Sa simbahan o sa... Sa civil po, dito sa Quezon City po. Okay, sa West. Opo. Ilang taon na kayong kasal? Sa ngayon, 12 years na po. 12 years na kayong kasal. At may mga anak kayo. Yung panganay, 15 years old. Yung pangalawa, 11. 11. Saka yung bunso, 6 years old na po. Ang trabaho mo ay isa kang vendor. Opo, ma'am. Oo. Anong mga binibenta mo? Yung street foods po. Yung misis mo naman, Sa bahay lang po siya. Nag-aalaga ng mga bata. December 2024 pa na umalis sa inyo? Opo, ma'am. Bakit? Kasi po nagpanggap siya nung tanghali na yun na maghatid ng mga bata sa eskwelahan. Mhm. Kasi nang umalis sila noon, yung mga bata naka-uniform pa. Mm. Pareha sila magkapatid. Hapon, hindi na sila umuwi. Nang gabi na umuwi ako, Mm. galing sa tindahan kasi yung pangalawang anak kong lalaki na yan, sa akin yung dumadaan sa tindahan. Mm. So nang umuwi kami, nagulat na lang kami na wala sila sa bahay. Nung pag-alis nila, nakablock po ako sa mga lahat ng social media account niya, tapos sa number. Pero nang mga ilang araw, gin-unblock niya ako, saka nakapag-usap kami na sabi niya, malapit lang daw sila. So nagsabi siya sa akin na nasa Maynila daw sila. Bakit siya umalis daw? Hindi ko po alam, attorney. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung bakit siya umalis. Ang sinasabi niya ng bakit siya umalis, kasi nga daw may inaayawan siya sa akin, ganun. Pero yung, Baka naman ginugulpi mo. hindi po, attorney. Sinaktan mo Hindi po. sa pananalita. Nang dumating talaga sa punto na na-trigger na ako, nakapagsalita ako sa kanya ng medyo masasakit minsan, ay dahil po, puro lang siya cellphone. At nalaman ko na yun nga, marami siyang chinachat, mga dating site, mga app, mga doon siya. May ibang lalaki ba siya? Nahuli mo ba? Opo, ma'am. Kasi po Paano nag-umpisa mo na- nahuli? Meron na po siyang pinopost nung September 17 na September mga... ng Opo. 2024. Attorney, 2024 ha? Bago pa mag-ano ha? I love you na. Ayan po yung nakilala niya sa social media na si Mark Joseph Asuncion po. Kilala mo na ba itong lalaking ito? Nakausap ko siya, ma'am, nang tumawag siya sa hotline ng police station namin sa Antique. Bakit? Ba't siya tumawag sa hotline? Iwan ko kasi ang gusto niya sagutin na bakit ko daw siya hinahanap na wala naman daw yung pamilya ko sa kanya. So nagmamalinis siya na tinatanggi niya na wala daw yun doon yung mag-iina ko sa kanya. Nag-message pa yung kapatid ng lalaki sa asawa ko na ate, saan na po kayo ni kuya? Kaya nalaman ko na doon sila kasi hindi naman mag-message yung kapatid ng lalaki sa asawa ko kung saan sila ng kuya niyo kung wala sila doon. Pero itong mga palitan ng mga exchange na ito, hindi man ito palitan eh. Ano ito siya rin ha? Post talaga Post yan, ito. ma'am. Yung mga dummy account po ng lalaki yan. Yung meron silang mga nagla-like sila, nagsishare. Sa account po ng asawa ko, Pero dito sa account ng asawa mo, ikaw ang kasama niya sa picture. attorney, sa profile po yan. Sa profile, Opo. ikaw. Ang ganda-ganda naman pala ni Cheryl, kaya naman pala ayaw bitiwan ni Ruel eh. Oh, Cheryl, bakit mo iniwan si Ruel? Matagal na po talaga ang plano na gusto ko umalis. Na-trigger lang ako nung nag-last po yung anak ko. Sabi niya, Mama, gusto ko na po umalis. Hindi ko na po kaya yung sinasabi ng Papa. Dahil sinasabihan po akong bangag. Maganda ba yun? Dami kong hiningan ng payo. Anong gagawin ko? Sinong anak ito, Cheryl? Yung panganay mo? Yung panganay po. Naghuhugas po yung anak ko. Batoy niya pa naman ng tubigan. Pwede naman niya ay abot eh. Paano ka? Para kang bangag. Hindi mo lang man nilagyan ng tubig. Ilagay sa loob ng rep. Mm. Parang masakit bilang isa. Hindi yun naman talaga totoong anak yan eh. Kaya ginaganon niya. Masakit sa akin. Hindi mo ba anak yon yung panganay? Opo, attorney, kasi bago kami po nagsama, 3 years old pa lang yung bata na yan. Ikaw na ang kinilalang ama. Opo. Ay, ba't Opo. pinagsalitaan ng ganyan? Tapos one time, umalis po siya. Parang nag-ano po yata sa CCW po. Parang nag-training po yata or may meeting sila. Pag uwi niya po, pinalagyan niya po ng palamig ang jug. Hindi ko na po napansin. Siyempre, nasa bahay po ako. Nakita po ng anak namin na 6 years old. Binuksan po yung gripo. Tapos sabi niya, pangmatayin ko kayo lahat eh. Maganda ba yun? Masakit na. Matagal na ako nagtiis. Almost 10 years, 11 years. Hindi Ay. niya po ako sinasaktan. Oo. Pero yung pananalakit na salita, mura. Hindi ko makain-kain, pati yung sa anak ko. Sa
kasi naawa po ako sa anak ko. Ma, sino ba pipiliin mo? Ako, si Papa. Mas pinili ko yung anak ko kasi dalaga na po. May laslas po siya. Dami po nakakita. Sinend ko na po sa mga teacher niya dyan sa may Bilison. Anong gagawin mo? Umalis ka na lang. Oh. Nasaan Dami ang pong anak payo mo na ngayon? narinig ko. Nasa iyo? Nandito po sa tabi ko. So ang nasa iyo yung Dalawang babae po. yung babae, yung panganay, yung anak mo sa pagkadalaga, Opo. tama? At saka Opo. yung bunso. Apo. Tapos may sagutin pa po ako isa. Yung sinasabi niyang post na po yun, hindi po ako may gawa nun. Yung anak ko po ang may gawa-gawa nun. Kaya sabi niya, sabi ko, hindi mo ba alam na madaming madadamay? Saka isa po, siya po ang may hawak ng account na yan. Si Ruel po ang may hawak ng account na yan. Hindi ko po hinahawakan. So ang ibig mong sabihin, Cheryl, wala kang lalaki. Wala kang... Wala po. Yung lalaki po na pinost nila, isa Sino? po kami dating trabaho. Mm-mm. Yung tumulong po sa akin. Kasi nanghingi po ako ng pamasahe. Hindi ko po yun nakilala sa social media o ano. Nakilala ko lang as friend ko po yun sa matagal na pong kaibigan ko yun. Okay. Tapos nanghingi po ako ng tulong para makaalis. Siyempre wala akong pera. Hindi naman ako binibigyan ng pera. Okay. Binibigyan, mangungutang nga lang kami. Sasabihin, utang na naman kayo. Hindi nyo alam, wala kayong silbi, wala kayong ganon. Huwag naman tayo magsinungaling dito. Nung umalis sila niyan, pagka February po, lumuwas ako na Maynila kasi ang sabi niya sa akin, nasa Baclaran daw sila. Parang siraulo ako nakakaikot sa may Baclaran ng 2 linggo. Eto, Naubusan ako ng sasagutin ko pera. yan. Pero nang nalaman ko, may tumawag sa akin na taga Kabanatuan na sabi niya, Sir, nandito yung asawa mo kasama yung si Makmak. Yun ang yung si Mark Joseph Asuncion. Sino si Mark Joseph Asuncion, Cheryl? Yan po, yung nga po yung tao na tumulong sa akin, nagbigay ng pamasahe. Isuko lang po, 2,000 lang po binigay niya, ano siya sa amo niya. Tapos, yung kapitbahay po namin, hindi ko na po pangalanan kasi ayaw ko pong madamay sila. May kapitbahay po kami na nagbigay din ng pamasahe para pinaluwas na po. Kailan pa kayo aalis kung wala na kayo? Sinasabihan na kayo niyan? Ang sa akin ito ay i-refer natin ito sa DSWD talaga. No? Kahit itong bata na dala mo dito ngayon, Hindi po totoo yun, ma'am. Kasi yung ma'am, yung sinasabi niyang pananakit po, minsan, normal lang talaga na pagdisiplina ko sa mga bata. Yung sa totoo lang po, ma'am, kung siya ang makahawak mamalo sa mga bata, hindi niya binibitiwan niya na walang pasa Tanungin po. mo. Ginagawa niya lang Tanungin mo para, yung anak mo. bago niya sinabi yan sa akin, ng ganyan na, huli na yun po, ma'am. Hindi po yung sabi niya na ganyan talaga ang dahilan niya. Ang mga bata po, wala yun sa plano niya na dalhin niya. Noong October kasi ang gusto niya po, lumuwas dito ng Maynila para magtrabaho daw. Kako sabi ko sa kanya, sabi ko, iwan mo yung mga bata na hatid sundo sa eskwelahan. Sabi niya sa akin, kaya mo na yan. Pero hindi ako pumayag ng attorney kasi po, pumasok na sa isipan ko na baka magkita sila niyan dahil nakita ko yung post na yan ng September pa. Ang account niya na yan, nabuksan ko na lang yan nang naumalis na sila. Ang sinasabi niya hindi sila magkasama ng Mark Joseph Asuncion, ito yung patunay na magkasama sila noong libing ng kamag-anak ng lalaki. Kasi yung Hindi ba siya pwede mismo, makipaglibing lang? nagsabi siya na, tama nga naman, nakikipaglibing, tumulong opo, kasi ano ang sinabi niya sa akin, hindi ko alam yan, sabi ng kausap niyang lalaki rin. Sabi niya, matagal na kami magkakilala, sa akin patay na daw yung asawa niya. May asawa ba itong si Mark? Opo ma, may asawa din yun, attorney. At totoo ba Saka may to, anak. Cheryl? May asawa rin itong si Mark? May asawa po yan siya, ma'am. Ginawa ko po, ako po yung lumayo, nagpahati po kami ng trabaho ng amo ko. Ang ginawa ng amo ko, doon po ako sa parents niya. Yung si Mark po, para masustentuhan niya man yung pamilya niya, doon po siya sa amo ko na isa. Okay. Kaya para matapos na po. Kasi po, attorney, nag-alala po ako kasi mayroong kaso na yan, attorney, na abandonment sa anak niya. Sino ang ang una niyang nagkaso? kinakasama niyan dati bago kami nagpakasal, may iniwan na yan sa Davao na bata. Ang iniisip ko naman, attorney, pagdating ng doon sa may, baka meron na naman. Kasi may nagsabi sa akin, nabuntis daw yan siya. Okay, Cheryl, sandali lang. May iba ka bang anak bukod dito sa tatlong ito? Yung panganay ko po, kasalanan po yun ng lolo niya. Nasabi ng lolo niya po, iwanan mo tong anak mong isa kasi dalhin mo yung anak mong babae. Alam po yan ng pamilya niya doon kung anong ginawa din. Akala ko nga, hindi na maulit sa akin, masaktan ako ulit eh. Ang Okay. ginawa ng papa ng panganay ko, may yung pangbaril po sa
ibon po, yung ganon. Pag once na nalasing po, yun pa itutotok sa akin. Ang gusto ko, attorney, kunin na lang yung mga bata sa kanya kasi total, tinatanggi niya wala siyang lalaki pero sa totoo lang magkasama sila. Okay. Magkasama po ba kayo, Ma'am May Cheryl? kasama ka ba, Cheryl? Wala po. Kausapin natin Wala yung po, amo kahit mo. pa- Saka yung asawa ng Sige po. lalaki. Handa naman si Cheryl na magpaimbestiga. Pero ito kasi, Yung amo po. dito Cheryl, custody kasi ang pinag-uusapan dito. Dun sa below 7 years old, yung 6 years old, automatic kasi na doon talaga sa nanay yan. Magkakaroon muna ng assessment sa DSWD. Magpe-petition ka ngayon na kukunin mo galing sa nanay. Pero doon sa mga lampas na ng 7 years old, pwede silang pumili. Kahit yung bata na nandyan sa'yo ngayon na 11 years old, hindi porke ibig sabihin na nandyan sa'yo, gano'n na yun. Ha? Kailangan din tingnan yung kung ano ang kalagayan niya dahil meron ring sinasabi si Cheryl na hindi maganda mong pakikitungo o pagpapalaki sa bata. Makakausap natin si Ma'am Juliet Pugong. Ano po ba ang proseso? Yes po, attorney. We will conduct home visit po, and interview doon po kay Miss Cheryl and yun sa mga anak po niya na nasa kanya. To verify din po yung allegations po ng kanyang husband, si Mr. Roel, and to determine din po yung kanyang parenting capability ni Miss Cheryl. And then we'll do counseling and necessary referrals kung kinakailangan po, and then interview sa mga bata para ma-verify namin yung allegations po. O, ganito na ang tanong. Roel, handa ka ba na humarap sa ganung klaseng assessment? Opo, attorney, pero umaasa pa rin sana ako na maayos yung pamilya namin. Cheryl, meron bang pagkakataon pa kaya? May puwang pa ba sa puso mo para Sa buksan mo akin lang? po, ma'am. Marami na po kasi pahiya niya sa akin. Masakit na po yung ginagawa. Bumabalik po yung sakit. Hindi na po ako makatulog ng maayos. Gusto ko muna ipahinga yung isip ko. Bigyan niya ako ng mga panahon. Hindi pa talaga. Hindi ko kaya Ang po. galing mo talaga magdrama, hamak mo yan, pati yung anak mo. Sabihin mo, Hindi adopted mo lang. Sabihin mo, anak ng Hindi kambal mo. po. Ay, may patunay Sabihin mo, ka? patay ng kambal mo habang nanganak. May Tapos ang patunay bata, ka? inampon mo May lang pa- dahil may isang patunay ka? isang bata lang May yung patunay pinakilala ka? mo. Oo, meron. Gusto mo kausapin mo si Ella? Hindi yung si Gusto Ila yung na Ella kakausapin. makipag-usap. Ano ba talaga, sir? Mag-aayos? Sino ba? Ano, gusto niyo bang magkaayusan o hindi? Paano kasi ma'am ang mga palusot niya, Hindi na po. Masakit Ganito na ha? po eh. Ang hinihingi ni Cheryl ay panahon para Ito, ma'am. maghilom ang sugat. Pero hindi maghihilom ang sugat kung puro pagkukutsa at saka Opo. Pag-chat po yan sa anak ko, grabe. Pag ipasa ko po sa inyo, kaya po na-block ko po yan. Dahil po ang sasakit ng mga message, sino pa masipagbalikan sa'yo? Tapos, hindi ikaw unang pag nag-message huli, kasi nga nagtatago kayo ng lalaki mo. Ay, Pinaglalaruan naku, ninyo ano ako naman? sa mga message ninyo. Ay, naku. Pati yung lalaki, magkasama kayo, imi-message mo na ganito, pasensya ka na Mark kasi ganito yung sinasabi ni Roel. o hindi naman matutuldokan dito siya, di ba? Kasi ang gusto sana natin ay magkaayusan. Kaso lang ito lang ganito, naman ha? siya, sinungaling siya, hindi niya aaminin yung parte sa lalaki na yan. O, sandali So, lang. pag inamin niya ba, sir, okay ka na? Hindi ba lalong mas masakit Tapos yun? tinanggalan niya ako ng karapatan sa mga bata, hamak mo. Isang taon, 4 na Hindi buwan, kita tinanggalan. hindi ko man lang nakausap ang mga bata. masasakit kasi ang salita mo. Ikaw Masasakit ang ikaw salita ang mo. sasalita ng maang masakit. Gusto mo na magkaayusan. Opo. Okay. Pero bago yon, dito sa Wanted sa Radyo at palaging sinasabi ni Senator Raffy, dapat intindihin natin kung anong mabuti para sa mga bata. Unahin muna natin yung assessment na tinatawag. Kasi doon, lalabas din, yung mga home visit, lalabas din, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang pagkukulang. Opo. Huwag na natin pairalin ang pride. Unahin natin, tingnan natin kung anong mabuti para sa mga bata. Kaya nga sa simula pa lang attorney, nakikiusap ako sa kanya na sabi ko ayusin na natin to sagutin mo ang mga tawag ko. Okay. Makita tayo. Sabi Ganito, ko. hindi rin mangyayari yan dahil kulang naman na ng tiwala sa'yo si Cheryl. At hindi ko rin maaalis sa kanya na kulang ng tiwala. Pero kung may mamamagitan, at ito na nga, yung social welfare officers natin. Kung gusto niya mag-usap kami na maayos, umuwi siya sa mga bagulang niya, huwag niya ilayo sa akin yung mga bata. Habang tumatagal siya diyan sa may Hindi kabanatuan, ako nakakita mayroon sa silang magulang relasyon ko. ng lalaki, tinatago nila yung relasyon. Sir Ruel and Ma'am Cheryl, ang gawin po namin, bigyan po namin kayo ng chance na mag-usap po na kayo pong dalawa para po doon sa mga bata. Ngayon po, kung ayaw nyo na po talaga, gaya po ng sinasabi ni Idol Raffy, hindi naman po namin kayong pipilitin magsama kung
napaka-toxic nyo na po parehas, lalo na po sa mga bata, mag-usap na lang po kayo para sa mga bata. Okay po ba kayo dun, sir? Okay po. Okay. Ma'am Cheryl, maraming salamat po, ma'am, ha, at magandang hapon po. Thank you po. Okay. And Ma'am Juliet Pugong, ang Social Welfare Officer 2 ng CSWD ng Yan, Cabanatuan ang mas- City, thank Nueva you. Ecija. Thank you very much Thank po, ma'am. you. Magandang hapon po.